So, hello guys, Alicia nyo. Nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. So, ang akala ata na ang ating ombudsman ngayon ay mabibilog niya yung ating mga ulo. Oo. Alam namin, na-appointee ka ni former President Rodrigo Roa Duterte. Kaya kahit anong pakulo mo, 'di ba, na pinupursue, minamadali mo yung kaso, 'di ba? Kasi ito nga yung balita mga minamahal, oh. Pinagloloko talaga tayo dito ni Martires. Oo. May yung strategy diyan, mga minamahal. 'Di ba? Magugulat kayo, ang daming kaso ni VP Sara Duterte, pero bakit ngayon niya lang ipinush kung saan malapit na siyang maalis, 'di ba? Sa mahigit kumulang 7 taon. Oo, July 27 yung ending niya bilang ombudsman, ng bansang Pilipinas. And all of the sudden, ang daming panghugas kamay, tapos ngayon nyo lang makikita, 'di ba, na minamadali niya na mag-file na ng kaso. I mean, yung kaso ni VP Sara Duterte like plunder, bribery, falsification of document, and iba pa, 'di ba? Magugulat kayo na bakit minamadali ng ating ombudsman. Ngayon, basahin lang muna natin tong balitang to kasi meron akong nakikitang strategy na pwedeng magamit din sa impeachment ni VP Sara Duterte. Like, kung iisipin ninyo, mga minamahal, wala nang patumpik-tumpik pa, wala nang paligoy-ligoy pa. Minamadali. 'Di ba? Ni Martires. Oo. Itong kaso ni VP Sara Duterte. Gumalaw siya ngayon eh. Kita niyo yung paggalaw ni Martires? Gumalaw siya ngayon kung saan malapit na siyang umalis sa kanyang pwesto. Bakit? Kasi posible niyang i-dismiss. Diba? Napansinin ninyo mga minamahal. Yung kaso ni Sara, pag na-file, posibleng i-dismiss. Pag na-dismiss, pwedeng gamitin yon ng defense team ni Vice President Sara Duterte tungkol at laban sa kanyang impeachment. Gets ninyo? Kuha ko na yung taste mo, Martires. Oo, kuha ko na. Kaya wag mo kaming pinaglololoko. Alam namin yung trabaho mo. Kaya nga nung nakita ko to, something fishy. Meron akong naaamoy na medyo hindi maganda. And nung pinag-connect ko yung dots, mukhang tama ang aking hinala. Diba? Basahin natin itong balitang to. House clarifies. Okay, Ombudsman pursue case versus VP Sara. So ngayon, mga minamahal, ang eksenang hanash, gumalaw itong si Martires. Oo. Minamadali yung kaso. Minamadali. Kumbaga sa madaling sabi, meron din silang drama. Oo. Diba magugulat kayo? Ay, himala, gumalaw si Martires ngayon. Samantalang noon, ang daming klaseng panghuhugas kamay na ginagawa itong si Martires after ng mga hearing, 'di ba? Pansin niyo, after ng mga hearing, mga minamahal, ngayon lang nag-pursue ang ombudsman natin, 'di ba? Sa daming komite na napagdaanan, 'di ba? Sa good government and public accountability, sa sobrang daming hearing, ngayon lang gumalaw. Sino ba naman ang hindi magtataka? Noon nga parang nagsalita itong si Ombudsman na Martires, if I am not mistaken, tungkol sa impeachment ni VP Sara Duterte na wag i-pursue. Hindi ko lang sure mga minamahala, pero narinig ko sa balita before, kasi wala akong article na may papakita sa inyo so pwedeng chismis to, na nagsalita itong si Martires na pag i-pursue itong impeachment, parang hindi daw maganda. Noon, nabalitaan ko yan before, pero hindi ko ma-confirm kung totoo. Pero isa lang yung mako-confirm ko sa inyo, mga minamahal, na itong si Martires ay isang Duterte's appointee. Yan, Yan. Duterte appointee. Duterte appoint Martires as new ombudsman. 7 years, mga minamahal. 7 years. And finally, matatapos na siya ngayong July. At papalitan siya, hindi natin alam kung sino pwedeng ipalit dyan, pero si PBBM po ang mag-a-appoint ng panibagong ombudsman. So masasabi natin na itong si Martires is a Duterte puppet. 'Di ba?
Eh, binigyan ka ba naman ng pwesto? Malamang yung utang na loob mo. Diba? Utang na loob mo, nandyan pa din. Kaya wag mo kaming pinaglololoko, Martires. Napaka-short lang nitong video na gagawin ko. Siguro malinis na yung yung 10 minuto. Pero ito lang yung masasabi ko sa iyo, Martires. Wag mong pinaglololoko yung taong bayan. Halata yung galaw mo. Wag mo kaming binobola na kunyari mayroong ginagawa ka pero isa itong strategic plan para magamit ng defense ni VP Sara Duterte kung sakaling i-dismiss mo yung mga kaso against sa kanya. Kaya ba minamadali? Kaya ba kumikilos ngayon? Kasi malapit na din yung impeachment ni VP Sara Duterte. Buti na nga lang walang nahulog sa trap ni Chis Escudero eh. Diba na? Kung meron man kayo nakikita, ba't hindi na lang kayo magreklamo sa sa Supreme Court? Eh, yung Supreme Court, the last court resort. Diba? Kung merong nag-file dyan, eh, di mas lalong aabot ng taon. Kukwestiyonin. Ang magiging usapin na lang dyan, kukwestiyonin yung tungkol sa tama ba yung ginawa ng Senado. Oo, na pagbalik ng article of impeachment. Doon na lang iikot yung kaso ni VP Sara Duterte. Hindi na mismo sa impeachment mismo. Buti na lang walang nahulog sa trap. Diba? Buti na lang walang nahulog sa trap. Kaya ngayon, nung naamoy ni Ombudsman, abay kumilos din siya. Ay, walang nahulog sa trap. Ponyemas, paano to? Ano yung gagawin natin? Eto na. Minamadali na yung mga kasong plunder, diba? Na, kay Sara Duterte, yung bribery. Kasi mabibigat yun eh. Yung falsification of document, and yung mga pananakot, pagbabanta, minamadali lahat. Di ba kayo nagwo-worries? Hindi ba kayo nagtataka? Kasi nung nakita ko tong balitang to, medyo nakakagulat. Actually, to be honest, nagulat ako. Yung ombudsman, pinupursue, yung na madaliin yung kaso. Diba? Like, wow. Himala. Una, natuwa ako eh. Pero, sa gitna ng aking tuwa, biglang may napasok sa aking isip. Sabi ko, ay, parang may mali. Diba? At doon ko na napagtanto na posible itong gamitin nga. Abang lang tayo, posibleng gamitin. Kung sakaling maipursue na ito agad, mga minamahal, magdesisyon itong si Martires, posibleng gamitin ng defense team ang kanyang magiging desisyon tungkol sa impeachment. Nagigets ninyo? Diba? Pinapaikot lang tayo ni Martires. At wag mo kami binabola dahil kahit bata si Mima, kahit Gen Z si Mima, nakakaamoy kami ng plano mo. Diba? Ewan ko lang kung ano yung komento ng ibang mga vlogger dyan. Pero sa aking pagkakatingin, ang ginagawa talaga ni Martires is strategic plan para din sa impeachment ni VP Sara Duterte. Yeah, connected sa impeachment ito ni VP Sara. Yung kanyang magiging desisyon kasi pwede itong gamitin ng defense team ni VP Sara, diba? Against dito sa impeachment. Kuha ninyo yung punto ni Mima, mga minamahal. Okay, sino yung umaagree sa akin? Sino yung umaagree kay Mima? Press 1. Lahat ng umaagree kay Mima, press 1. Diba? And kung kayo ay umaagree sa akin, na pwedeng gamitin ng defense team ang magiging desisyon ng ombudsman, i-click nyo yung subscribe. Dahil, mga minamahal, diba, naka-create tayo ng senaryo na, naka-create tayo ng senaryo na, diba? Merong something na hindi natin nalalaman na mukhang tinatrabaho ng ating ombudsman. Alright, click nyo yung subscribe ha. Huwag nyo kalilimutan. Mga minamahal, short comment lang to. Pero at least naging knowledgeable, diba? Hindi kasi tayo nagbablog ng almost 1 hour kasi ayoko nang, gusto ko rektahan agad, diba? Salpukan agad. Wala nang patumpik-tumpik pa, salpukan agad. So, pahingi lang ako ng comments, mga minamahal. Mahalaga yung comments ninyo. Kayo, ano yung thought din ninyo? Gusto ko din malaman at binabasa ko yan. So, pahingi lang ako ng comments. Mahalaga yan. Tapos, i-like nyo yung video na ito. Like nyo. Tapos, i-share nyo na din, mga minamahal. At wag na wag nyo kalilimutan na i-click yung subscribe. And also, hit notification bell. Always for more update. Maraming salamat, mga minamahal. At ingat, mga kababayan.